Nako po, eto maganda kong pag-usapan at reaksyonan po mga kabida. Nakatikim po ng maanghang na salita po mga kabida. Ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po. Mula sa kanya hong kalyado po diyan po sa House of Representatives po mga kabida. Sino po ito? Siya po ay si Congressman Lawrence Defensor po mga kabida, kongresista po ng Iloilo at isa ho sa mga prosecutors sa impeachment case laban ho kay Vice President Sara Duterte po. Mantakin nyo pagsabihan ka pa naman na indecisive, walang malinaw na desisyon, urong-sulong po mga kabida. Sa madaling salita, mahina po ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po. Okay? Ito. Pakinggan muna natin ito hong interview po mga kabida ni Miss Corina Sanchez po ng Billionaire News Channel dito ho kay Congressman Lawrence Defensor po mga kabida. Are you frustrated about the reaction, the response of the president? Yes. Dahil This president had every chance to be decisive the very first day he stepped into office. Palagay ko, hindi decisive itong presidente na ito. He did not direct this government the way it should have been and the way people voted for him to change it. Ang mga programa at polisiya ng gobyernong ito hindi natutuloy, laging atras abante. Ang mga investigasyon sa mga malalaking issue sa korupsyon, pati sa impeachment na to, sa palagay ko dapat matagal na itong natapos. And for this, I should have heard and seen the president say, mananagot ang gumawa nito at ipapakulong ko kung sino ang nagsimula at ng kaguluhang ito sa Senado. hindi natin narinig Hindi yun. natin. Kumbaga, you did not feel reassured, Kong. Yan ang after what you gusto said. ng mga Pilipino kay President Duterte noon. Pag sinabi niya, ipapatay ko ang mga korap, ipapapatay ko ang mga drug lord. Gusto marinig ng Pilipino yun At gusto nating marinig yun sa presidente na to na napakaraming nangyayari. And dapat sabihin niya yun na hahanapin ko kayo at ipapakulong ko kayo. Ayun. Ang tingin ko po basa ko po dun ho sa kanya hong sinabi gusto ho niya na yung presidente po ay strong. Okay, mga kabida. Taliwas po ito sa nakita at napansin po natin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po mga kabida. 'Di ba? Tama po si Congressman Defensor. May mga pulisiya, may mga programa po ang gobyerno na urong-sulong. Alright? Hindi po malinaw kung ano ba talaga yung direksyon. Okay? Yung kanya hong pangako po mga kabida na meron pong makukulong na mga sangkot dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects. Hanggang ngayon wala pa po mga kabida. 'Di ba? Sino-sino lang po yung nakulong po ngayon? Yung dati hong senador, Bong Revilla, yung si Diskaya, mga kabida po. Pero yung mga malalaking isda po, mga kabida, na inaasahan po ng mga Pilipino na mananagot po dito ho sa issue po ng corruption, wala. Okay? Yung sinasabi ho nilang dapat isasangkot dito si Romualdez, mga kabida. Although iniimbestigahan na po ng ombudsman, pero hindi pa po malinaw kung kailan isasampa yung kaso. Puro lang po, meron pong sinasabi po si Ombudsman Rimulya, sasampahan po ng kaso, okay? At hindi lang po isa, dalawa, kundi 5 hanggang 6 na mga kasong isasampa. Pero hanggang ngayon, wala pa po mga kabida. Puro lang po, press statement, mga kabida. Diba? Kasi, ang gusto kong tumbukin po ni Congressman Defensor, kung decisive ka na Pangulo, okay, dapat, kung ano man po yung dapat na pananagutan po ng isang sangkot po sa isang krimen o manumali ang transaction, dapat mananagot na kaagad. Okay? Kaya nga, binigyan po niya ng halimbawa po, mga kabida, ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nung panahon po niya. Pag sinabi po ni Digong, papatayin ko yung mga drug pusher, papatayin ko yung mga drug addict, mga kabida, papatayin ko yung mga loko-loko po sa pamahalaan, mangyayari talaga yun. Kaya nga andun po sa ICC po, mga kabida, ito kung si Digong, dahil ho sa kanya hong madugong kampanya sa illegal na droga po, mga kabida. Okay? Very decisive.
Yun yung dapat na Pangulo po ng Pilipinas, ano? Mga kabida. Mismo yung kanyang kaalyado po, kaalyado po ni Pangulong Marcos ang nakapansin, ano? Mga kabida, at pinuna ito hong si PBBM. Kasi kung sa Bisaya pa yan, mga kabida, walay klaro. Okay? Walay klaro si PBBM. Okay? Puro lang po salita, puro lang media mileage, no? Mga kabida. Okay? Inaasa po niya dun ho sa kanyang spokesperson. Wala naman pong ginawa yung kanyang spokesperson kundi mang-away po ano ng kalaban po ng gobyerno katulad na lang po ng mga Duterte, 'di ba? O see? So anong nangyari po? Bumagsak yung kanyang trust rating. Bumagsak yung kanyang approval rating, ano? Mga kapida, ano po? Kasi yun nga dapat po ang isang pangulo po ng Pilipinas very decisive. Ibig sabihin po, o ano po yung napagdesisyonan po niya, yun na yun. Hindi ho urong sulong, ano, mga kabida. Okay? Yun yung dapat Di ba? Dapat mahiya po ang Pangulo ho dito sa sinabi po ni Defensor po, ano, mga kabida. Na right from the very beginning, doon ho sa kanyang termino, naging decisive na po ang Pangulo. Ang problema wala Okay, hindi po natin alam kung saan po talaga yung direksyon po ng Marcos administration po, ano, mga kabida, when it comes to fighting corruption. Kasi yung mga pinaghihinalaan na sangkot, mga kabida, hanggang ngayon may freedom pa rin, ano, nakakawala pa, ano, mga kabida. Hindi pa po nahuli. Okay? Dito pa lang kay Saldico, ano, mga kabida, kung decisive lang talaga si Pangulong Marcos na pabalikin dito sa Pilipinas, ano, mga kabida, matagal na pong nakabalik dito sa Pilipinas si Saldico Kasi kung gugustuhin lang ng gobyerno, mga kabida, no, with all the resources ng gobyerno, para lang po mahanap ito kung si Zaldico at may balik dito sa Pilipinas, kayang-kaya yun, mga kabida, ano? Okay? Pero bakit hindi po ginawa Bakit hanggang ngayon si Zaldico hindi pa rin natuntun, ano, mga kabida? Diba? Because wala ho sa priority, mga kabida, si Zaldico. Dahil posible ho na kung bibigyan po ng priority yung pagbabalik po ni Zaldico sa Pilipinas, ang dami hong matatamaan po, mga kabida, na posibleng mga kaalyado po ng administrasyong ito, ano? Yung kasi yung hinala po, ano, na kaya hindi po binigyan po ng focus, ano, yung pagpapabalik po ni Zaldico sa Pilipinas dahil nangangamba po ang Marcos administration na kapag tumistigo ito hong si Zaldico, ang dami hong matatamaan na kaalyado po ng administrasyong ito. So kung ganyan yung mindset po, ano, mga kabida, wala pa rin tayong maaasahan po doon. Okay? See? Ako naniniwala ako dun ho sa mga sinabi po nila na mabait ang Pangulo. Oo, andun na tayo, mga kabida. Pero hindi ho sa pagiging mabait po, ano, ang sukatan po, mga kabida, sa isang strong leader, ano, mga kabida In fact, yung pagiging mabait, weakness po yan sa isang strong leader, ano, mga kabida. Diba? Walang question doon kung mabait ang Pangulo o hindi, ano, mga kabida. Ang importante doon on how he executes the policies and laws of the land. Ganun yun, mga kabida, no? Kung paano ho niya patakbuhin po ang bansa, no? Mga kabida, ano po? Kung paano ho siya magdesisyon in terms of kung paano siya magdesisyon, ano, sa tulong po ng mga batas at pulisiya po ng gobyerno, ano, mga kabida, na wala hong kinikilingan. Okay? Na wala hong pinapaboran po, ano, mga kabida. Kasi ho naman po, o ikaw po akalyado po ng administrasyon o hindi, ano. Basta, gumawa ka ng mali at labag ho sa batas, dapat mananagot ka, no, mga kabida. O see? Ako, narinig ko po yung sinabi po ng Pangulo last time. Okay, last year ata yun, ano? Na ipakukulong ko ang mga sangkot dito ho sa flood control scam. Okay, hindi pa po matapos ang taong ito, meron na pong makukulong. O see, pagdating ho ng December, wala hong nakulong. Okay, tapos sinabi po nila, so sige, next year, first quarter, nasa second quarter na po tayo, wala pa pong nakulong
Yung development lang po mga kabida, si Romualdez po ay inimbestigahan po ng Office of the Ombudsman, okay? At sinabi po na sasampahan daw ng kaso sa Sandigan Bayan at hindi lang daw isa, dalawa, tatlo, kundi 6 na kaso daw isasampa po laban kay Romualdez. So, yun lang po yung update. Pero hanggang ngayon, yung sinabi po ng Ombudsman na kakasuhan po, sabi po niya ngayong buwan bakit hanggang ngayon wala pa po walang sound. Okay, mga kabida. O see, ang tawag dyan, political will. Okay? Kung gustuhin talaga ng gobyerno na gawin po yung kanyang mandato, mga kabida, that's political will. Pero kung hindi, wala tayong magagawa po doon, mga kabida. Okay? Aasa ho tayo sa wala. So, sana ito hong naging pahayag po ni Congressman Defensor, makaabot po ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At sana matauhan po si Pangulong Marcos o dito, mga kabida. Hindi pa po huli ang lahat. Okay, may pag-asa pa po, mga kabida, to redeem himself. Alright? So, ito kalyado na po ito ng Pangulo, mga kabida, po. Okay? Kalyado na po ng administrasyon ito. Okay, dyan po sa House of Representatives. Pero nakuha pa rin niyang batikusin po, ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, po. Okay? Dahil, nakita po niya napansin po niya mga kabida, na hindi na po ito tama Okay, kailangan na pong punain po ang Pangulo, mga kabida, para magising. Okay? Diba? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito ho sa naging pahayag po ni Congressman Defensor, mga kabida, na nakuha po niyang sabihan po ang Pangulo na indecisive. Okay? Walang malinaw na desisyon, mga kabida, urong-sulong, sa madaling salita, mahinang presidente, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button and click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.